So what's up mga ka-chicken darling? Welcome back to my channel. This Bike Hobbies Joyride Motovlog. So ayan, bagong setup to guys. Excited lang akong gamitin, no? So yun na nga, nakikita nyo to, itong extra mic na to, wireless yan. Social na ngayon si Bike Hobbies, no? So testing natin, ang gamit kong phone ngayon is yung mobile phone ko lang, yung iPhone X, iPhone 10 yun. Yun ang ginagamit ko ngayon na camera, main camera na. So naisip ko lang to na pwede palang, kasi alam mo, meron akong wireless mic na nabili sa Shopee, syempre, di ba, Shopee yan. Tapos yun yung ginagamit natin kapag yun pala ang gagamitin ko dapat kapag mag-i-interview sana ako, may kakulab ako o may kausap ako, or may cameraman ako na katulad ng asawa ko na bawa malayo ako, narinig pa rin yung audio ko. Ngayon, naisip ko lang na di ba minsan ang dilema ng mga motovlogger yung maglalagay ka lang camera dito sa harap, which is good naman yun. Hindi ko palang alam kung paano, meron pa isang setup na iniisip kung paano gagawin yun, pero sana mag-work din. Yun na nga, naisip ko lang na bakit hindi ko gamitin, kasi usually half face lang talaga yung ginagamit ko, hindi ka naman makapaglagay ng camera dito, di ba? Tsaka hassle, masyadong hassle. Ako naman, hindi naman ako full-blown motovlogger na kumbaga kung kailan ko lang maisipan na mag-vlog or meron lang, kasi ang purpose lang talaga ng camera ko is for lang talaga, yung security purpose lang naman talaga kapag bumabiyahe ka, di ba? Uy, big bike, shout out. So yun na nga, nag-isip ako ng paraan para kahit paano nakakapag may kausap din ako o nakakausap ko kayo kung sakaling lumalabas ako. So ito, ang setup natin is yung wireless mic na merong charging port na rin. Kaya lang, ang isang sa problema ko dito is yung memory nitong telepono ko to masyadong mababa. 64 GB lang to kasi. Gusto ko sanang gamitin yung anong tawag dito, yung gusto ko sanang magamit yung Infinix ko na 512 GB. Para kahit na medyo mahaba ang record, okay lang. Mahaba yung malaki-laki yung memory. So, ang ginawa nyo naman yung ka-chicken din nyo is naghanap tayo ng wireless mic. Next vlog or next upload ko, papakita ko sa inyo kung ano yung binili kong wireless mic na pwede dito sa half-face helmet. Pero ang problema ko naman ngayon, ang makikita nyo pa lang sa ngayon yung mukha ko lang habang nagmumotor, which is mas okay kaysa yung lugar lang yung nakikita ko. Taka tsaka ang problema pala nito, pwede ko pakita yung phone cam. Ang problema nga lang nitong camera ng iPhone ko is yung nagbabibrate siya, kaya hindi ko pa rin magamit, kaya mas prefer ko yung Infinix. So, sa mga susunod na upload ko, makikita nyo paano yung gagawin kong setup. At sana nagaya nyo. Kasi mga hindi naman full blown at okay naman din yung audio, pan-check, medyo mas okay nga. At saka, minimal ang setup, wala nang mga wire, wala nang kung ano-ano. So, yun na. Yun yung pinaka-setup natin. So, ngayon may pupuntahan tayo na motor shop. Kasi medyo malalim na yung preno ko dito sa kanan. Actually talagang binidikit na sa throttle yung preno, pero meron kumakagat pa naman siya paunti-unti. So pupunta tayo sa isang shop na kilala nyo at trusted na shop na complete service ang ino-offer, pero mas kilala sila sa anong tawag dito, sa service ng mga motorcycle shocks. yung mga shock absorber ng mga motor. So alam ko, kilala niyo na itong shop na pupunta natin. Ito yung AD Moto. Shout out Sir Don.
Ngayon, ang kagandahan nito, talagang gusto ko sa kanila magpagawa kasi unang-una, kumpleto ang gamit at well knowledge yung mga gumagawa sa kanila. At anong tawag dito? Malinis magtrabaho. So, yun na nga, ang kagandahan pa, meron na silang branch dito sa may Antipolo. Part ng Antipolo to, pero ang role nito para pamasinag, pantawag dito. Sa parte ng Marikina. Pagkalagpas lang ng SNR, Marikina. So kung nais mo pumunta o gusto mo magpa-check up doon, pwede kayong pumunta sa Antipolo branch nila dito sa Antipolo. Na malapit na sa amin yan kasi dati talaga dinadayo pa namin ng kumpare ko yan. Shoutout Tito BG! Shoutout sa'yo. At doon talaga kami dumadayo kapag nagpapagawa kami ng shop. Narinig ko at nag-inquire na rin ako na may other service silang ino-offer na palinis, ano ba yun? Bawa panggilid, cleaning, gano'n, mga PMS. Nagtanong ako kung kaya din nila yung sa brake system, doon ko na ipapagawa. Kasi alam ko knowledgeable naman enough sila para doon, kahit hindi yun ang specialty nila. So, ito, nag-return na ako sa microservice, tapos pasok na tayo ng P2. So, kung okay naman at kung meron pa sila ibang service, marami kong ipapa-service ngayong araw na to. Gusto ko rin kasi magpapalit ng fuel filter, tsaka ng papa-maintenance ko na rin yung aking radiator. Yung tawag dito, yung radiator, yung papalitan ng ang tawagan, di-blackout tuloy ako. Basta yung tubig na nilalagay sa sa radiator, kulang pala. Magpapalit na lang tayong kulang. Tapos kung nag-change oil din sila, siyempre papa-change oil na rin natin. Pero kung medyo pricey ang service nila ng change oil, kahit ako na lang mag-change oil para meron tayong content next vlog. Yeah. So yun lang. Tapos ang gagamitin natin na langis, siyempre matagal ko nang ginagamit since day 1. After ng break-in ito, yung tawag doon, Delo Gold. Ano lang yan, veterano lang nakakalam yan. Diba? Bahala sa buhay nyo kung ayaw nyo gamitin, pero ako subukan na yun sa NMAX ko yan. Kahit kahit yung mga barkada ko at ang nag-introduce sa akin yan, mga solid tropa na na talagang matagal lang gumagamit niyan. So, yun lang ang errands natin ngayon. Tapos naka-fasting tayo ngayon. Tingnan natin kung gusto nang kakayanin natin ng fasting. Pero may baon na akong nilagang itlog. Para in case na magutom na ako, may makakain ako at least kahit pa paano. Diba? Hindi tayo mag-hypo. So, yun lang ang mga errands natin ngayon. Punta tayo sa EB Motor, papagawa natin lahat ng dapat natin pagawa, papacheck na natin lahat ng dapat natin pacheck. At itong mic na to na bagong setup natin ng yun lang gusto ko masubukan para ma-share ko sa inyo, lalo na next vlog, yung darating na bagong microphone. At alam ko naman magiging effective tong itong setup na to. Hindi ko lang alam kapag ka mabilis ang takbo at kung may papasok pang windmills kapag ka nasa highway ka na. So yun lang guys, update lang naman yun para sa ating channel na matagal nang walang upload. So sana maging effective at maging okay itong ating setup. 2 hours later. So yun na nga guys, tapos na tayong magpa-linis ng caliper, brake caliper. Tapos na tayo magpalinis ng brake caliper, tapos brake bleeding, coolant bleeding, change coolant,
change oil, tsaka ano pa, yun lang. So far so good. Shoutout sa AV Moto. Ang tawag dito, natapos lahat at bumalik sa dati ang aking brake lever, yung tigas tsaka yung layo ng brake lever. Basta satisfied ako sa sa service nila na lalo na yung sa brake lever. At mabuti, ang iniisip namin kasi kanina, repair kit yung sira, kaya masyadong malalim, masyadong lubog na yung yung lever ko. Pero buti ka mo, nakuha pa sa bleeding tsaka sa cleaning kasi nag-stock up yung pinaka tawag dito, bracket. Kaya yung piston hindi na siya naglalaro, tsaka matigas na rin, basta cleaning na talaga kailangan. So far so good, okay na siya. Tapos napalitan na rin ng coolant, okay na rin. Tapos nag-change oil na rin kami, okay na rin. So yan, okay na. So shoutout sa'yo Kevin, yung mekaniko ni Sir Don ng AV Moto. Sulit na sulit yung Tapos sa pricing, okay lang naman, walang problema kasi yung pagtrabaho nila is sulit na sulit talaga. Talagang walang tapon, kaya every penny that you spend will be good kasi talagang sulit. Hindi tinipid sa gamit, yung mga brake, yung mga cleaner, hindi tinipid. So yun, banggitin ko na rin kung magkano inabot. So ang brake cleaning natin ay caliper cleaning, inabot ng 350 per caliper. Tapos yung brake bleeding, kasama na lahat yun, kasama pati yung brake fluid na DOT4, is nasa 300 per caliper, brake master. So 600 tsaka 700, 1.3 na yun. Tapos yung coolant bleeding o coolant reservoir na na cleaning, lahat change coolant ng buong system ng ng motor mo is 300 ang libo. Pero sa akin yung yung coolant. Tapos yung change oil 100, so all in all 17. Tapos ayun 17, pero may mga binigay, may pa rin ako, pinasingit na ibang trabaho na wala naman charge. Hindi katulad sa ibang shop na tulad ng isang pinagpagawaan ko dati. Pina-check ko lang yung may bayad pala, yung pina-check yung spark plug tsaka yung yung air filter, hindi naman ako in-inform. Anyway, tapos na yon. So all goods na, wala na tayong problema. Ang hindi lang nagawa is yung fuel filter. Hindi kasi sila sa service ng ganon. So anyway, okay lang, hanap tayo ng ibang pwede mag-service nun. At by the way, yung bangis nga pala, nagulat kami, 500 ml na lang. Sabi ko, kailangan ko na atang ipa-refresh engine. Pero buti ka mo, sabi ni Kevin, sir, observe mo muna next change oil nyo. Baka kasi sobrang tagal yung huling change oil nyo. Kaya nagbawas siya ng ganon. So, ang gawin mo na lang sir, every 1.5 or 3 months, whichever comes first. So yun ang gagawin natin next month or sa susunod na change oil natin. Tingnan natin. So yun ang gagawin natin next change oil. Tingnan natin kung ano yung mauna, 3 months or 1.5 kilometers. So nilista ko na siya at inalan ko na rin yung 3 months, pero malamang mauna yung 3 months kasi usually naman hindi ako inaabot ng 1.5, matagal yung gantong change oil ko nga ngayon nung nag-change oil ako ngayon to 5, basta ko lang 2,600 kilometers. Hindi ko na pinaabot kasi usually 3,000 kilometers ako kasi stock lang naman, tsaka hindi naman masyadong ginagamit. Pero sige, observe natin. So yun lang update natin, tapos pauwi na rin tayo. Ngayon, punta muna tayo dito sa inuutos sa atin. So paano? Hanggang sa muli! Paalam!
Whoosh!